Hello everyone, good afternoon, good day to everyone, good morning, good evening, saan man po kayo nasa mundo. Welcome to our interview this afternoon. We're going to be having a very special discussion with one of our very special speakers sa ating pong upcoming webinar dito sa RBT training. We call the webinar Register, Comply, and Operate webinar. It's a two-part series webinar where we will be talking about how to set up your business. Unang-una yan, that's part one. And part two will be on basic taxation. Yung mga kailangan nyo malaman about taxation and your dealings with the BIR as a startup or kaya as an aspiring new business owner. So marami po sa atin gusto magnegosyo pero hindi nila alam how to go about it on a step-by-step process. No? At yan po ang mga pag-uusapan natin dito sa ating two-part webinar na ito. And we're happy to have today the speaker that we will be featuring on this webinar. Siya po ay walang iba kundi si Mr. Joff Dalangin. Hello sir, kumusta po kayo? Hello, Joe. Kumusta? Yeah, sir. Kumusta? Magandang araw, no? Magandang araw sa inyong lahat. Yes. Okay. Now, by the way, I just would like to announce to everyone, ito pong interview na ito and this series is under our Pinoypreneur brand of webinars, no? Itong si Sir Joff po, ano to Pinoypreneur din to Di ba, sir? Tulad ko rin po na isang Pinoypreneur, no? At lahat po tayo nga ay we're all Pinoypreneurs and nandito. Those of you who are listening in, probably kayo po ay interesadong pumasok sa simulan at pumasok sa inyong maliit na negosyo, di ba? Pero sometimes we don't know how to go about it. Tama ba, Sir Joe? No? Marami ka ba Tama experience 'yon, no? ano? Hindi alam kung how to get Basically, into ang correct. Basically, ang daming gustong magnegosyo, di ba? this. Ang daming gustong umalis sa employment, ang daming gustong magtayo ng sarili ng negosyo. Kaya lang, ang nagiging challenge karamitan is hindi nila alam kung paano sisimulan, Correct. di No? ba? No, Hindi how to alam kung paano begin. sisimulan ng tama, how Yes. to No? begin. Yung iba At saka, nagsisimula, mali-mali. kaso sala, di ba? Oo. And then, yung iba naman, medyo na-intimidate sila doon sa mga requirements, 'di ba? Dahil hindi nila naintindihan. So medyo doon sila nag-aalangan, no? Right, right, right. Pero siguro, Sir Joff, bago tayo magpatuloy at dive, sa mala, dive deep into our discussion, no? Siguro muna, let's get to know you a little bit more. Could you share a little bit about your background, what you do, how did you come to specialize in business compliance? Sige, sir. Ayun. So, I'm Geoff, no? Isa po akong certified public accountant, no? I'm a CPA. I've been in this CPA practice for more than 15 years na. No? So, medyo matagal-tagal na din. Marami na rin tayong na-handle na mga businesses. Actually, all lahat na ng ating mga taxpayers classification ng business na-handle na natin from Wow. micro, small, medium, pati yung mga large enterprises, mga large corporations, mga multinational. Yan ang ating mga na-handle na for the past 15 years. At yun ngayon yung ating daladala. No? O yun yung baon natin na sinishare natin sa ating mga kapwa entrepreneurs. By the way, gaya na nabanggit mo kanina, isa rin akong entrepreneur, no? Kagaya ni Sir RBT, no? At the same time, yung hobby ko naman, visual artist ako. So nagdo-drawing ako, nagpe-painting. Actually, pareho din ni Sir RBT. Alam ko, nagdo-drawing din, Similar nagpe-paint tayo, din sir, si Sir no? RBT. Oo. Ayan. Yes, so. Oh. Okay, so as you On the mentioned, other side marami ka. naman, Oh, I'm married na. yes, Mhm. okay. Ayun, I'm married na and I have two kids, no, yun. Okay, so matagal mo na sir pala talagang ginagawa to, no? And besides actually helping out the businesses,
Yun nga eh, I also know, and that's why I got in touch with you, is because I also know that you spread the word about this, no? Kumbaga, ano ba yan, sir? Mission mo din ba na makapag-share ng information how to start the right way? Actually, dati hindi ko naman pinapansin na yung iba dahil may trabaho naman ako eh. Nasa corporate ako before and then maganda naman yung ating corporate job before. So, maraming nagtatanong or marami ako nakikita na nangangailangan ng information regarding sa taxation, sa BIR. Kaya lang yun na kasi yung trabaho ko sa corporate eh. So parang alam mo yun, may umay factor na tayo nung mga time na yun. 'Di ba? So medyo hindi ko siya pinapansin before. Mm. Kaya lang syempre dumadami yung mga lumalapit sa atin, dumadami yung mga nag nahingi sa atin ng tulong regarding especially sa mga businesses nila. Right. Lalo-lalo na kapag may mga problema na sila sa BIR, sa mga taxes, yun yan. So doon siya nag-start, no? Why not i-share natin kung ano yung nalalaman natin, kung ano yung experience natin, i-share natin sa kanila para matulungan natin sila. And then doon na nag-grow na siya. And then naging mission na natin siya, no? Na pasimplehin yung taxation, pasimplehin yung accounting, ituro sa mas nakakarami para mas maraming makaintindi, mas maraming makaalam. Oo nga sir, So yun nakita ang ko naging ano. sa profile mo nakalagay, let's make taxation accounting and taxation less stressful, 'di ba? Yun Oo, ang less nakalagay doon sa stressful. profile mo eh, no? So, O kasi, mm. nakaka-stress talaga 'yan eh kapag hindi mo naintindihan, 'di ba? Pag hindi At mo saka naintindihan. technical kasi siya eh, 'di Oh, ba? yeah, Trabaho right. actually trabaho talaga siya ng accountant, trabaho siya ng mga Yes. CPA. Technical siya, Yes. pero pwede naman siyang pasimplihin na in a way na maiintindihan ng kahit na sino. Hindi, So 'yun ang ginagawa ko. tsaka siguro sir, ang importante, any business person needs to know this kahit na hindi siya yung gagawa nung nitty-gritty kumbaga, 'di ba? Ang Correct. importante, meron siyang overview, right? Oo, kasi May, negosyo mo kasi ito eh. So kung yeah, nag-put that's up ka correct. ng negosyo, kailangan tama yung sinabi mo sa BT, naiintindihan mo dapat kung ano yung kahit basic requirements man lang, di Right, ba? right, right. I agree. No? Okay, let's go to the programs. No? This is a two-part series ang gagawin natin. And the Mhm. first part will talk about the business registration basics. No? Ngayon, siguro yun ang pag-usapan natin. Why do you think that is important? Why is it that people should know the basics? No? Hindi lang on paper, but also, kumbaga, in practice, di ba? Parang practically. Why is that important? Correct. Katulad nung nabanggit ko kanina, kailangan naiintindihan mo talaga yung basics. Di ba? Hindi mo Yes. naman kailangan maunawaan na on a deeper level yung mga technicals kasi nga trabaho na ng accountant yan. Pero yung Yes. basics, kailangan naintindihan mo. Alam mo yung mga requirements, alam mo kung paano siya i-comply, alam mo yung hinihingi ng gobyerno para hindi ka magka-problema at the end of the day. Yun talaga ang pinakapunto nun eh. At Okay. as a business owners, responsibility mo siya as a business owner. That's right. No? And I agree. No? In fact, kahit ako, when I was starting a long time ago, ang dami kong hindi alam, kinakapa-kapa ko lang, di ba ganon? Tapos na-realize ko na mali pala, dapat pala inuna ko to, inuna ko yon, sometimes we lose time, we lose money, 'di ba? Tipo we lose effort. Kumbaga we exert too much effort when hindi naman pala dapat maging hard work 'yon, no? So anyway, sa experience mo ba, ano ba yung pinakamalaking misconceptions ng mga tao about business registration sa Pilipinas? Ano ba yung nakita mo na parang isa sa mga ano nila, parang pagkakamali nila about business registration? Siguro ang mai share natin, akala ng iba siguro mahirap mag-umpisa or mag-register. So one Pero of the in reality, misconception yung parang mahirap. oo, akala mo mahirap mag-register. Pero in reality, sa Pilipinas, Uh, madaling mag-umpisa ng negosyo. okay, okay. Madaling mag-register. Mm. Ang mahirap, magsara.
So hindi pala yung pagsimula, no? Hindi yung Yung pala pagsimula, pagtatapos, kung yung tatapusin mo. pagsasara. Yeah, At ang yeah, okay. pinakamahirap, at ang isang pinakamahirap dyan, yung paano mo siya papatakbuhin, yung mga regular compliance. Yun na. Pero yung registration itself, hindi siya Mabilis, mahirap madali. eh. Mabilis lang siya. Okay, okay. Oo. So, Mabilis magtayo ng negosyo sa Pilipinas. Ang mahirap ay magsara. ako I agree, no? Kasi sa experience ko din, pag nagparehistro ka, in fact, maraming LGU, no? I have already worked with several LGU registration procedures. Meron pa nga sila mga express lane, di ba may mga gano'n, no? Mm. Kumbaga May mga parang, one-stop shop tayo na yan, di sinatawag. ba? Kumbaga, it makes them easy. It makes them easy for you to start up, to set up, no? Yung pala yun. So the misconception really is not in the starting up or setting up, but in if ever you will be closing your business. Yung pa mas mahirap Correct. ata. No? I Yes. see. Okay. Now, if I am a small shop, if I'm an online business or a franchise, no, um, how can this program save me time, money, and even legal trouble? Itong first part ng webinar natin. Dito kasi sa first part, ang pag-uusapan natin dito yung lahat ng mga basics eh. Okay. So, alam na natin na importansya na kailangan mo maintindihan yung basics. Okay. So, kung naiintindihan mo yon, makakaiwas ka sa mga problema like sa BIR, taxes, sa LGU, no? Kumbaga, iwas ng sakit ng ulo, Oo. di ba? Do you remember one time na may client ka or na actual experience na naging nagka-trouble talaga dahil hindi nga ginawa ng tama? Can you share something like that? Meron ka bang O kasi, actually kahit sa social media, tingnan mo sa Hmm. mga Facebook groups, Oo. marami ang nakakapag-register ng Okay. business. And then Okay. after mag-register, hindi nila alam na ay kailangan pa pala ng ganito. Hmm. Kailangan pa pala magpatatak ng ganito. Akala nila nung nag-register sila, goods na 'yon at Yes. pwede na silang magpatakbo ng business. Yun hindi nila nalalaman. Marami pa yung mga dokumento na kailangan i-submit, mga requirements na kailangan i-comply. Yun ang kalimitan na nakikita natin ng mga dilema. And then kapag dumating na ang love letter ng ating gobyerno, doon na lang nagkakaalaman, ay, teka, wala pala akong ganito. Hindi ko pala nagawa ito, etc. etc. Right. So in this first part of the webinar, mabibigyan na natin sila ng ano, mabibigyan ba ang ating mga audience ng somehow a clear path or a clear way of doing this properly, no? Doing it Correct. right. Tama? Okay. Mm-mm. So ang ganda niyan, no? I think that is something to look forward to, no? Now, I think one of the technical aspects of registering your business is taxation, no? Or yung kumbaga yung ano mo compliance mo with the BIR even at the start, 'di ba? So Mm. sa palagay mo what would make this second part naman kasi yung second part will be talking about basic taxation, no? For non-accountants kumbaga, no? So itong second part ng webinar natin, ano naman kaya ang magiging different sa traditional na tax seminars. Kasi meron naman mga iba nagbibigay ng tax seminars, no? And you can attend those. For you, what would be the difference nitong ating session versus other similar tax seminars? Tama yan, sinabi mo, sir, no? Mm. Actually, after mo kasi mag-register, Mm. for example, nag-register ka this month. The following month, meron ka ng mga for tax compliance. Gano'ng kabilis? Ganon siya kabilis, di ba? So, dito sa ating part 2, ituturo natin ano-ano yung mga yon. Okay. Ano-ano yung mga for tax compliance na yon. Mm. Ah, doon naman sa tanong mo, sir, na ano bang kaibahan nung gagawin natin na seminar or webinar Yes. doon sa ibang mga webinars? Kasi marami Yes. naman talagang available dyan. Oo nga eh. Ang common ko kasi na na-observe sa mga seminars, masyadong technical, 'di ba? Technical. Kasi Okay. itong taxation, batas ito eh. Ah,
So yung iba kasi ng mga webinar, yung mga common na webinar or seminars na nakikita natin, binabasa kung ano yung nakasulat sa batas na at the Yes. end of the day, halos hindi naman din maintindihan ng mga audience. Oo nga. Di ba? So ang ginagawa natin, gaya nga nung mission natin, pinapasimple natin in a way na naiintindihan ng lahat. Right, So right. yun ang i-expect natin for the part 2. Okay. So parang well, of course it will cover yung technicality, but in a Yes, way parang explained in layman terms. Parang gano'n siguro, no? parang ganon, oo. Okay, okay. Kasi nga sabi mo, others would teach it parang out of the law or out of the book, di ba? Pero Oo, medyo hindi pa na-explain na mabuti or maigi in terms of practical application. Parang ganyan. No? correct. Tama Alright. yun, no? Ganda yan. I think something we can look forward to. Now, I'm sure, kasi nga dahil yung mga ganitong klase ng problema ay na-encounter no, ng mga nag-startup, in your experience, ano ba yung pinakamalaking ano mo, na experience mo na kung talagang ginawa lang niya ng tama nung start, hindi magiging problem at that point na naging problema na. Can you give us an example? Marami kasing lumalapit sa atin ng mga negosyante or mga business owners, entrepreneurs. Actually, pagka lumapit na sa atin, malaki na yung problema, Ayun, oo no? nga eh. No? Oo. Okay. Andyan na yung mga penalties, andyan na yung mga hindi nabayaran na taxes. So, ang common kasi is meron palang mga certain reports na kailangan gawin. Hindi pala common na kapag bayad ka na ng tax is tapos na yon. Meron pa pala yung mga underlying reports na hindi Ah, nila nalalaman. Kasi doon sa ating mga dokumento sa BIR, for example, doon sa ating Certificate of Registration, may mga yes. nakasulat doon na kailangan mo i-comply. Pero Yes. hindi lahat nakasulat doon. Okay. Oo. Ngayon, So, kapag yon hindi mo nagawa, doon ka ngayon nagkakaroon ng mga penalties. and in the webinar, we will discuss that, those things. I-discuss No? natin yan. So, Ano-ano yung mga requirements na kailangan makomply ng ating business at saka ng mga business owners. okay. Now, again, medyo ano yan, I'm sure may mga iba dyan, may mga technical items, no? Kahit ba hindi ako accountant, hindi ako CPA, bookkeeper, you see that I can understand that. Pwede bang matutunan ko yan and how? Kaya nating Kaya. matutunan, no? Kasi papasimplihin natin in a way na makukuha mo talaga siya, no? Okay. Tsaka more Hindi on a natin practical, no? Application correct, siguro. practical applications and Mm. then ano ba ang ibig sabihin nitong mga ganitong requirements, bakit siya hinihingi? Because I'm sure kaya siya ginawa na ganun ng BIR, for example, is because may mga dahilan yun eh. Di ba? May May reason. reason, oo. Oh, exactly. May rational 'yon, di ba? Okay. And Kung that's what naiintindihan na natin yung rational, madali na nating mako-comply. ayan. So in other Oo. words, maintindihan natin yon, yung rational nga o yung why, bakit ba? No, kasi sa totoo lang kung wala kang resource o wala kang resource speaker or coach or consultant, hindi mo maintindihan kasi siguro yun eh, no? Malamang. Correct. No, hindi mo maintindihan. Mm. Bakit ba nire-require yun? Bakit ba kailangan yon? 'Di ba? Pero after this program, maliliwanagan na tayo. Parang ganyan ha. That's what we promise, no? Oo. All right. Okay, good. So, well, we're just wrapping up our program today, no? And I just would like to ask you, ano ba ang ma-expect ng ating mga participants if they register, they come, they attend, and they listen to our two-part program? Ano ba yung pag-uwi nila or pagkatapos sila makinig? What will be their pinaka-takeaway from this webinar? Okay, so maganda itong programa mo, sir, no? And we hope na yung mga kapwa natin entrepreneurs na mag-attend dito, iba-iba kasi yan eh. Maaring nag-iisip pa lang na magtayo ng negosyo, maaring meron nang nasimulan, o maaring meron na existing, di ba? Kung ikaw ay nag-iisip pa lang, siguro kapag ka narinig mo yung aming mga itinuro na malalaman mo na, ganito lang pala kadali ang magrehistro. So baka ma-encourage ka.
na ituloy mo na yung iniisip mong na negosyo ngayon, no? Kung ikaw naman ay bago na nag-register na ng iyong negosyo, malalaman mo dito yung mga requirements dahil baka mamaya may na-miss out ka. So, dito natin matatakel, no? Kung ikaw naman existing na negosyante at nagpapatakbo ng business mo at naintindihan mo na yung mga basics ng accounting, taxation, maaaring ito magsilbing review na, no? Magsilbing review para do sa business mo para ma-ensure mo na ikaw talaga ay compliant. Okay. Ano lang, dagdag ko lang, yung mga halimbawa na meron ng running existing business, no? Ano ba sila? May magiging benefit pa rin ba sila? Kasi kanina yan nasabi mo, no? Yung mga existing, ano ang magiging ano sa kanila nito? Advantage na existing ka na, may idea ka na, pero pag inattendan mo tong programang ito, ano ang magiging advantage sa kanila? Ito maganda kasi, di ba nabanggit ko kanina, marami lumalapit sa atin, may problema na, malaki na yung Yes. problema. Oo. Kumbaga nasa firefighting stage na sila ng kanilang Okay. business. Okay. Ngayon, kung ikaw papatakbo ka na ng negosyo at dito sa ituturo namin, meron kang makita dito na hindi ko pala to nako-comply. So, sa ngayon pa lang, hindi pa dumarating yung mga LOA mo, mga letter of authority mo from the BIR, maaring may correct mo na kung ano man yung mga mali o mga pagkukulang na kailangan mo i-comply, especially sa taxation. So, which yan. which Yan ang can cost money, di ba? A lot of money for correct. them. A lot of Penalties, mga charges, penalties, no? compromise. So, Mas yan. kumbaga mas bumibigat yung Mm. trabaho. All right. At kung Okay. ikaw naman is katulad niyan, existing na ng negosyante, okay na naman, napapatakbo ng maayos yung business mo, sa tingin mo naman, compliant ka, at narinig mo mula sa atin, mula sa ating gagawing webinar, na tama naman pala yung ginagawa mo, it will give you more confidence. Di Yan, ba? tama. Na I tama agree. pala yung pagpapatakbo mo ng negosyo. Okay. What about dun sa mga nakikinig sa atin ngayon na iniisip nila, go, tsaka na lang yan. So, magsimula na lang muna ako ng alam mo yun, very informal, yung mga ganyan, ano. What would you tell them about business registration and basic taxation? Doon sa mga medyo ano pa, nag-iisip pa siguro, just figure it out along the way, parang gano'n. Ano bang masabi mo sa kanila? Tama yun, no? Yung iba kasi, kumbaga, testing the waters muna. Hmm. Hindi pa rin sila sigurado sa sarili nila kung itutuloy nila yung negosyo. Hindi pa sila sigurado sa future, no? Pero it's really up to them, no? Kung magre-register sila or hindi ng business Yes. nila. But I think the advantage of a registered business is mas madali mo siyang mapalago. Mas mabilis mo siyang Yung, mapalaki dahil confident ka kasi meron kang mga papeles eh. right. Yun ang diferensya siguro ng registered at saka hindi registered. So kung Totoo. nag-iisip ka na meron kang business idea, gusto mo siyang simulan at ready ka na mag-register, ito na siguro ang time para simulan mo yung negosyo na yan ngayong 2025. At simula mo lang irehistro. Kung ikaw man ay Correct. ano ba, yung parang nagmo-moonlighting pa lang. No? Okay. So anyway, maraming maraming salamat sa iyo, Sir Joff, no? And alam ko marami sa amin looking forward to hearing from you and watching this webinar, Register, Comply, and Operate, a two-part webinar series. No? So with that, maraming salamat, Sir Joff. Thank you so much po, no? Thank you din, Sir RBT. Oo, so maraming maraming salamat sa iyo. We hope to see you. Okay? Now to everyone who has been listening in, kung kayo po ay interesado sa Register, Comply, Operate webinar, this is a two-part webinar series designed especially for aspiring business owners and non-accountants. Ang tawag po namin dito, the Smart Startup Guide for Aspiring Business Owners. So ito na po ang inyong pagkakataon na malaman ano ba talaga ang mga actual steps to set up your business. Kasi marami po sa atin nagsiset up ng negosyo, hindi pa naintindihan what are the things they need to do to register, to comply, and of course, to operate their business. Right?
Now, for the details, nandito po, you can see it together with this interview. Makikita nyo po sa screen natin ngayon ang information about the webinar and how you can register and join us. All right? So with that, again, sa inyong lahat, mga kasama kong Pinoypreneur. And maraming salamat po sa inyo. Again, this is an RBT training interview with our speaker for Register, Comply, and Operate, Mr. Joff Dalangin, CPA. Okay? So with that, again, maraming salamat po sa inyong lahat and we hope to see you in the webinars. Bye!